Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin na baha, sinisi, sidigong, tutol sa zona press ni Press BBM. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating aalamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po. At eto na nga, simulan na po natin to. Sama na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, eto, pasadahan po muna natin ang mga nagte-trending na balita dito po sa mundo ng social media at unahin na nga po natin ito. Umalma si Vice President Sara Duterte sa umano'y paninisi sa kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagbaha sa Metro Manila. Dahil ito, DP Sara, tubig baha, ipunin, i-deliver sa Malacanang. Nako po. Dahil nga po ito mga kababayan, dito po sa mga kumakalat na balita ngayon na bumabaha di umano sa Manila dahil po sa Dolomite Beach na yan mga kababayan. Tinisi po si dating Pangulong Rodrigo Duterte sapagkat sa kanyang administrasyon napagawa, napalinis ang Manila Bay at nagkaroon po ng Dolomite Beach. At ngayon mga kababayan, yan po ang sinisisi ng ilang politiko sa ating bansa dito po sa pagbaha sa Metro Manila. Nako po. At eto pa mga kababayan, pasadahan, ano po ang inyong opinion dyan? Ano po ang inyong masasabi? Lahat na lang siguro mga kababayan ng mga issue dito sa ating bansa, no? Mapabaha, ano pa man yan, ay isisisi pa rin sa nakaraang administrasyon. Hindi ba kayo pwedeng mag-take ng responsibility? Dahil sa inyo na pong panahon, nangyayari ang mga ito. Anyway mga kababayan, ano pong inyong masasabi dyan? I-comment nyo na lang at eto, pasadahan din po natin ito. Ito pong balita mula po sa Abante News Online. Nako, PBBM na dismaya. Lahat ng zona preparations sinuspindi ng Malacanang. Nako, sinuspindi ng Malacanang ang lahat ng mga preparasyon. Kasi kanina mga kababayan, no, may pinakita po tayo na naglalagay pa po ng mga tarpaulins, no, ng mga parang mini billboard yan, yung DPWH personnel, no. Kaya yan, pinasuspindi muna ng Malacanang ang lahat ng mga preparasyon na may kinalaman sa nalalapit na State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Isa lang po agad ang pumasok sa isip ko mga kababayan. Mukhang pati kalikasan ayaw kayong papagsunahin. Mukhang pati yung kalikasan ay medyo ilag na sa inyo, President Bongbong Marcos Jr. Mukhang tawag ito, ayaw nang mabudol, okay? Ayaw nang magpabudol ng kalikasan sa iyo, President Bongbong Marcos Jr. Kaya ito, mukhang ang kalikasan na gumagawa ng paraan para hindi matuloy ang iyong SONA sa ngayong taong ito, mga kababayan. Nung kasi, di ba, nasisi rin kasi yung kalikasan nung nakaraang SONA bakit kasi pinak-check ng kalikasan yung nakaraang SONA? Yan tuloy. Ngayon, pinapaalala po sa atin ng kalikasan that there is 5,000 or there are 5,500, there were pala, kasi tapos na there were 5,500 flood control projects na tapos na. Ayon po yan sa nakaraang SONA ni President Bongbong Marcos Jr. So, pina-fact check na naman po kung kumusta na po yung 5,500 flood control projects. Ay eto, wala pa rin. Binaha pa rin po ang Manila mga kababayan. Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang po. At eto, pasadahan din po natin ang balitang ito. Nako eto. Metro Manila at karatig lugar lubog sa baha dahil sa kakulangan ng sa drainage
at master plan. Ayon po yan sa DPWH. Nako. Naaalala nyo lang. Okay, ito, basahin muna natin itong report. Mula po sa Net25, 22 minutes ago. Ngayon po yan, July 22, 2025. Metro Manila at karatig lugar lubog sa baha dahil sa kakulangan sa drainage at master plan. Ayon po yan sa DPWH. Ibinunyag ng DPWH na walang sapat na drainage system at kulang sa iisang flood control master plan ang ilang proyekto ng pambansang pamahalaan, national government. Dahilan ng matinding pagbaha sa Metro Manila at mga karatig lugar. Kasama rin sa isyung ito ang kakulangan sa koordinasyon sa mga lokal na pamahalaan. Nako, ginagawa nyo pang dahilan yung mga local government natin. Saan ba nagsimula ang lahat? Pambansang pamahalaan. Sabi nyo Ayon po yan kaya Secretary Bunuan, no? Secretary Manuel Bunuan ng Department of Public Works and Highways. Sir, isang taon na simula po nang nagsona ang presidente at sinabi na po na 5,500 flood control projects tapos na. Tapos ngayon, mga drainage pala. Okay? Mga drainage pala ang kulang at master plan. Di ba problema na po yan noon. Yung sinasabi ng master plan. Hindi pa pala nakagawa ng master plan pero may budget na naman siguro ang DPWH, mga kababayan, pagdating po dito sa flood control projects. Kung maaalala po natin nung nakaraang taon, sinabi po doon sa balita na 1.something billion po ang binagastos ng national government pagdating po sa flood control projects. Ngayon, ganun pa rin. Mga kababayan, magkano kaya ang budget ngayon sa 2026 or 2025 ng flood control projects na ito? Anyway, mukhang niluloko lang yata tayo dito. Ganito po kasi yung nangyayari. Ilalabas nila yung problema. The problem is, di ba yung kakulangan sa drainage and master plan, dati pang problema yan. O ganito po yung sitwasyon. Ito po ay opinion ko lang, mga kaubayan. Ito po ang problema. Pinapakita nila sa atin, drainage and master plan. Kulang. Okay, budgetan. Babudgetan nila yan. Pag nabudgetan na, mga kaubayan, bigla na lang magkakalimutan. Di ba? Magkakalimutan na po, mga karibyo natin. Malilimutan na po nila yung problema. Pero may budget mga kababayan. Ang tanong, saan napupunta yung budget? Kung ganun at ganun na pa rin ang problema bawat taon. I know, sasabihin nyo, hindi naman yan matatapos isang taon lang. Yun nga sana malang may improvements, di ba? Dahil napakalaking pera po ang fini-figure out dito. Di ba? Isipin mo, 1.something billion. Lampas isang billion, araw-araw ang ginagastos. Tapos, pag kaunting ulan lang dyan, di ba? Malakas na bagyo, andyan na. Matatandaan na naman natin. Buti lang kung walang bagyong darating sa Pilipinas sa loob ng inyong mga termino. Kasi hindi yan mapapansin. Hindi yan mapapansin ng taong bayan na 1.something billion po ang ginagastos sa araw-araw sa pagpapatupad ng flood control projects na yan. Pero pina-fact check nga ng kalikasan. At ayaw yata ng kalikasan na magkaroon ng SONA ang President Bongbong Marcos Jr. ngayon. Nagsisira na siguro yung kalikasan, no? Sa nakaraang SONA. Okay. Anyway, ano po ang inyong masasabi niyan dito kaya Secretary Bunuan, no? Sana next year, sir, magkaroon naman po ng pagbabago. Hindi yung nung last year, inilatag nyo na yung problema. Ngayon, ganun pa rin ang ilalatag yung problema. Dapat improvements na ang ilalatag nyo ngayon. Hindi na problema. Baka next year, pag inulan na naman dyan, ilalatag nyo na naman kakulangan sa drainage and master plan. Diba? Sana naman, sasabihin nyo sa sunod,
Hindi na gaanong bumabaha kasi meron na pong drainage and master plan. Diba? Bawat taon na lang po, yan po ang naririnig. Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga kaubayan? I-comment nyo na lang. At eto, pasadahan din po natin to. Nako, eto na siguro ang opisyal na pinakapaborito ng lahat ngayon. Biruin nyo mga kaubayan, sabi po dito, sabi po ni John Vic Remulla, DILG Secretary John Vic Remulla, babala ni John Vic Remulla sa mga nag-aabang kaugnay ng bagyo. Kakain muna siya. Ito po yung official post ni Secretary John Vic Remulla ng DILG mga kaubayan. Mga abangers, sabi po dito mga abangers, may inaabangan ba kayo? Mamaya na, kain muna ako. Mamaya na, kain muna ako. Okay. Yan na nga ang sinasabi natin. Maybe this is a joke, no? Pero mga kaubayan, ang isa pong public servant, bayan muna bago sarili. Pero dito po sa statement na ito ni Secretary John Vic Remulla, mukhang sarili muna bago bayan. Dahil sarili niya muna ang aasikasuhin niya bago ang bayan. Tama po ba yung pagkaka-analisa natin dito sa kanyang statement? Correct me if I'm wrong mga kababayan. Kasi tao lang naman po tayo, pero yun po ang nakikita ko Yun po ang parang first impression dito po sa kanyang statement. Ito mga kababayan, uulitin ko po ang kanyang naging pahayag. Ano po ang inyong first impression? Sabi niya po dito, mga abangers, may inaabangan ba kayo? Mamaya na, kain muna ako. Yan mga kababayan, i-comment nyo na lang po sa baba kung ano man po ang inyong opinion. At eto pa, pasadahan din po natin ang balitang ito mula po sa Politiko. Ito po ang balita mga kababayan. Romualdez Marcos trip to US aim to secure investment, fair trade deal. Talaga ba? Yan pala ang purpose. Teka lang Sabi po dito mga kababayan, Lakas Christian Muslim Democrat President and Leyte Representative Ferdinand Martin Romualdez. Grabe, ang haba na ng titulo ni Speaker Martin Romualdez. Sabi po dito, Lakas Christian Muslim Democrat President. Presidente na nga talaga siya mga kababayan, hindi na speaker. Kaso nga lang ng partido nila. Okay? And Leyte Representative Ferdinand Martin Romualdez cited the importance of President Ferdinand Marcos Jr.'s visit to the United States, which brings Filipino hope for job. Ayan na naman, jobs na naman. Trade relief and security. Ay nako mga kaubayan, mukhang totoo ba yan? Magpakita nga kayo ng ebidensya kung yan ba talagang pinunta. Tinatanong nga yung Malacanang, secret daw no? Hindi pa nila pinapaalam kung ano ang pinag-usapan ni President Bongbong Marcos Jr. at ni President Donald Trump. Pero teka lang, ano naman itong lumabas na balita? Tandaan nyo po sinasabi po dito ni Speaker Martin Romualdez, yung goal daw, yung parang yung pinunta ni President Bongbong Marcos Jr. ay investment, to secure investment, fair trade deal. Okay, ito naman po ang balita. Kukontrahin po natin yan mga kababayan sapagkat ito po, Marcos Jr. Nakipagpulong sa CIA. Nasaan po dyan ang investment? Sabagay, baka mag-i-invest sila dito ng mga kung ano-anong mga pwede nilang gawin dito sa Pilipinas. Nakipagpulong si Pangulong Marcos Jr. sa mga opisyal ng Central Intelligence Agency, CIA, sa pangunguna ni CIA Director John Ratcliffe sa ikalawang araw ng kanyang opisyal na pagbisita sa Estados Unidos. Kasama ng Pangulo sa pagpulong sa Washington, D.C.
ang ilang matataas na opisyal mula sa sektor ng seguridad at depensa ng bansa. Ayon sa Presidential Communication Office, hindi isiniwalat ang mga detalyeng tinalakay sa naturang pagpupulong. Bukod sa CIA, sunod-sunod ang naging pakikipagkita ni Marcos Jr. sa mga matataas na opisyal ng Amerika sa pagpapatuloy ng kanyang opisyal na pagbisita. So, contrary sa sinasabi po ni Tambaluslos na investment ang pinunta. Pero sa bagay, may nabasa akong comment kanina. Sabi, baka dito daw gagawa ng mga ammunition. Hindi po yan verified, mga kababayan. Komento lang po yan ng ating mga kababayan. Patungkol po dito sa pakipagpulong ng CIA kay President Bongbong Marcos Jr. Sa bagay, investment ba yan kung maituturing? Well, anyway, gusto ko lang i-point out dito na sana no, magdilang anghel si Martin Romualdez, Speaker Martin Romualdez, na yung ipinunta ni President Bongbong Marcos Jr. doon po sa Amerika, ay sabi niya dito, which brings Filipinos hope for jobs, trade relief, and security. Sana matupad po yan. Sana wag naman tayo mabudol. Eto, last po natin eto na pa mga kababayan. Eto, pakinggan po natin to at bigyan po natin ng reaksyon. Eto na po. Merida T. Daguman. Title niya is Asong Ulol. Isinare ni Merida Daguman ang pahayag ni ex-senator Antonio Trillanes tungkol sa pagkawatak-watak na ng mga dilawan. Ito. Binatikos niya si BP Leni, ex-BP Leni. Sabi niya, hindi naman ako blind or cult follower ni BP Leni. Sinuportahan ko siya vigorously noong 2022. Pero hindi ako cult follower. Kulto ba? Yung mali. And I'm calling her out doon sa mga ginagawa niyang mali. Including this one na gusto niyang inormalize na makipag-alyansa with the Dutertes. No, that is... So yan mga kababayan, mukhang iyak na dito si Trillanes, kung si former Vice President Leni Robredo ay makikipagsanib sa Duterte, paano na? At si Risa Hontiveros, mga kababayan, ay iniwan na ni Bam at Kiko sa Senado. Mukhang katapusan na yata ng mga dilawan. Katapusan na yata ng mga dilawan, kaya Trillanes, tumigil ka na. Hindi mo ba napapansin? Sinusuka ka na ng mga Pilipino. Kung talagang gusto ka pang maging opisyal ng ating bansa, ng ating mga kababayan, sana po nanalo ka dyan sa Caloocan bilang mayor, di ba? Pero hindi ka pinagbigyan ng ating mga kababayan, ibig sabihin wala na silang tiwala sa iyo. Kung wala na pong tiwala ang iyong nasasakupan, nako, paano na lang ang buong Pilipinas magtitiwala sa iyo? Kaya tumigil ka na, Trillanes, okay? Yan mga kababayan, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito, i-comment nyo na lang po sa baba. Para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po. Sana ang bayan ko sa magnanakaw na tao.